Wow, ang daming 8 sa chat. Gusto ko pang makita ang energy nyo. Kung 100% excited ka na, itype mo nga I am ready. Ayan na, may mga nagtatype na ng I am ready. Ganyan dapat, buo ang loob, buo ang energy. Sige nga, dagdagan pa natin. Kung naniniwala kang this is your season to grow and succeed, itype mo nga sa chat ang akin na ito. Ayan, claim mo na dahil ang guest speaker natin ngayon ay patunay na kapag seneryoso mo ang I am journey mo, may resulta ka talaga. Hindi lang basta achiever, kundi isang living proof ng sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili at sa sistema. Narito ang ilan ang kanyang mga incredible achievements. He is a condominium achiever, multiple sports car achiever, multiple travel incentive achiever. He is also a multi-millionaire circle, Emerald Elite Executive, and siya lang naman yung CEO of I Am Worldwide Business Center Las Piñas. And siya yung founder ng Team Dream Team. Ayun. Um, Gusto niyo na bang marinig mula sa inyo ang pinakamalaking takeaway nyo? Ayan, bago nyo, siguraduhin ko nakatulog ka. Hello, amazing morning, Team Worthy. Amazing morning po. Thank you so much kay Mentor Reynalyn sa napakagandang pag-i-intro or pag-host ng ating Cecil or ng ating Crossline in Action po. By the way, I'm Mentor Kinix De Leon and I just want to appreciate Mentor Reynalyn kasi dyan po nagsisimula yung pag-build ng malaking grupo, yung pag-step up para sa team, para maging team player mag-serve po doon sa ating team worthy, no? So, that means na pag naatasan ka, na hostan ka, ikaw yung pinag-host, may tiwala at may nakikitang potential sa bawat isa sa atin, yung mga mentors po natin. Kaya kapag tayo naatasan, no, dapat maging ano tayo, excited and happy kasi they know na may potential sa atin. They trust us, okay? So, one day, sigurado po, Mentor Reynalyn, makaka-build ka ng isa sa pinakamalaking grupo dito sa I Am Worldwide kasi willing kang mag-step up. Okay? So, bago po ako mag-continue, gusto ko lang mag-thank you kay Mentor Jeremiah and kay Mentor Viset, no? Kay Mentor Babe sa pag-invite sa atin dito na makapag-crossline in action. Actually, last CIA ko po, I think last year pa. Opo, sa sobrang busy po namin, no? Talaga namang ang dami namin inaasikaso sa grupo, sa IBC, sa bahay. Grabe, ngayon lang talaga na-corner ako ng Mentor Babes. No po, tinutukan po ako ng kutsilyo nung nag-MVP banding kami. Natakot po ako eh. Biro lang, biro lang, okay? So normally kasi pag Sunday po talaga hindi ako nagsiset ng anything. Pero sabi ko, parang may bumulong sa akin eh na sige, Kinix, pumayag ka, pumayag ka, pumayag ka. So binrake ko muna po yung rule ko na Sunday, rest day, kay Lord talaga or sa family. And na-miss ko din talagang mag-CIA. Tapos, syempre, isa sa mga pinakamabait na mga mentors yan, si Mentor Jeremiah at si Mentor Babes sa MVP. Po, isa po sa mga ka-close naming mag-asawa yan. Kami ni Mentor Shane, silang dalawang couple. Cute kasi nila. Alam mo na yan, mens. Okay, so, excited na ako. Gusto kong magpakilala. Pero bago ko siya i-share, no, I just want you to have an open heart and open mind. Gusto ko yung prayer ni Mentor Reyna din kanina eh, na mag nagpray siya kay Lord na maging committed tayo despite of all the challenges na pinagdadaanan ng bawat isa. And isa po yan sa mga favorite kong topic. Isa po yan sa mga didiinan ko ngayong gabi.
Kasi we all know na lahat tayo, mayaman, mahirap, malakas. Ang grupo, konti pa, nagsisimula ka man, or medyo madami kang chance, meron talaga tayong mga kinakaharap na mga challenges. So, ano yung mga pwede nating gawin? Ano yung mga ginawa namin na pwedeng gawin mo din to inspire you na mag-continue sa journey na ito? Kasi isa lang po sasabihin ko, sobrang worth it niya. Okay? So, mag-start na ako, mag-share na ako ng aking screen. Bibilisan ko lang. Okay? So, pasensya na po kasi ako po ay isang dominant person. So, maaring may masabi ako na pwedeng makasakit ng damdamin mo, pwedeng sobrang tusok, sobrang diretso, pero ang goal ko lang po is ma-inspire ka. Ang goal ko po is may ma-realize ka. Ang goal ko po, lahat tayo mag-continue para sama-sama tayo maging successful. So, kunin mo lahat ng makukuha mong info, inspiration, and i-apply mo po siya. Okay? So, walang samaan ng loob. Gusto ko lang i-share ano po yung naging journey ko dito. Alright? So, ako po ay galing sa simpleng pamilya. Hindi po ako mayaman, wala kaming kaya, mahirap lamang kami. Okay? Buti na lang po hindi halata konti sa itsura. Okay? Ang tatay ko, yung nasa pinakataas, ay isang driver. Siya po ay driver sa rent-a-car company. Ang nanay ko naman po ay walang work, mabuting housewife po siya. Pero dumidiskarte-diskarte rin, nagbebenta ng kung ano-ano para makatulong sa tatay ko kasi maliit lang ang kanyang sweldo. 12,000 lang per month yung natitira sa kanya out of 15,000 na sweldo. Okay? Meron akong isang kapatid, ayan si Mentor Saki De Leon. Ayan po, hindi ko alam kung saan siya napulot ng mga magulang ko nung bata kami. Basta lagi ko siya inaasar ampon. Biro ko lang yon kasi mapang-asar po ako na kuya. Okay, so ako po ay isang undergrad seaman. Isang SEM na lang po tapos na dapat ako pero hindi ko tinuloy kasi nakilala ko ang network marketing. Okay? So, ayoko talaga yung kurso na yan. Napilitan lang po talaga ako na-take yung course na yan kasi mura ang tuition fee. 10,000 lang po isang taon. Kasi bagong kurso siya sa universidad malapit po sa amin sa Las Piñas. Okay? So kaysa maging tambay ako after ko makagraduate ng high school, pinilit ko po mag-aral. Iginapang po yan ng mga magulang ko, iginapang ko rin po ang pangongopya kasi magaling po akong mangopya. Okay? Tamad na tamad akong mag-aral, malupit lang po akong mangopya at makitropa sa mga matatalino. Okay. So, simula bata, laki ako sa pampublikong paaralan. Nung kolehiyo lang po ako nakapag-try mag-private school kasi mura nga yung tuition dahil introductory course po siya. Okay? So, sinagaya ng mga magulang ko, pero alam nyo sa totoo lang, hindi ko pangarap magbarko. Ang pangarap ko po talaga ng bata ko, maging pastor o maging racing driver. Okay? So, dahil naging undergrad ako, ang ginawa ko po, pumasok ako sa industriya ng network marketing. So, I am worldwide, pangalawang kumpanya ko po ito. Sa unang kumpanya ko po, mga 3 years ako doon, ang nagain ko naman po doon, experience. Okay? So, bakit ako pumasok sa network marketing? Dahil isa lang yung na-realize ko. Ang hirap talagang maging mahirap. Kasi po, kahit na konting kibot, parang itong nasa pinakakaliwa, yan yung laging senaryo ng mga magulang ko. Wala naman dapat pag-awayan pero dahil stress, pressured sa mga bayarin, konting kibot, sigawan, nag-aaway, sino ang apektado? Mga bata. Dumadating sa time, madalas 5 piso lang ang baon ko papunta sa eskwela. Yan lang yung pangkain ko. Okay. So, ang hirap. Kaya po nung bata ako, pag nakita niyo po ako, pagkakamalan niyo akong malnourished sa sobrang payat ko po. Yung ligo na sardinas, alam niyo po ba, sa buong araw, yan ang ulam namin. Ang gagawin ng nanay ko dahil madiskarte siya, dadamihan niya yung sabaw, yung tubig. Yun yung kakainin namin kasama kanin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, andyan na yung isda. Okay? Kasi short na short talaga kami sa budget. Kaya bata pa lang po ako, gusto ko na talagang umasenso. Gusto ko na talagang yumaman. Pero hindi ko talaga alam kung paano. Kaya nga po, nung hindi ko pa nakikilala yung network marketing, ang bala ko sana maging driver na lang din kasi gusto kong nagda-drive. Opo, yun na lang yung naging pangarap ko. Dumadating sa punto ng buhay namin na pati ultimo bigas binibigay ng kapitbahay o kamag-anak po namin.
masayang-masaya po kaming magkapatid pag ang ulam namin sa kanin, pansit canton. Kasi may lasa, 'di ba? Medyo maalat. Okay? So, ito yung naging motivation ko ba't gusto kong umahon sa hirap ng buhay. Kasi ang hirap pong maging mahirap. Wala kang option, wala kang choice. Okay? So, to cut the long story short, I am worldwide ang pag-usapan po natin. Kami po ay nag-join year 2018. Okay po? Pero hindi po ako active. Hindi po ako sumali. Moral support lang po. Kung kilala niyo po yung misis ko na si Mentor Shane, siya lang po ang nauna sa IAM kasama po yung kapatid ko. Yan yung first direct referral niya po. Okay? So, at that time, meron pa po akong ibang ginagawa, may iba po akong pinagkakaabalahan, may iba po akong mga negosyo na na-build ko dahil nagkaroon ako ng experience sa sales. So, nagtayo ako ng mga car shop, yung mga car parts. Nag-i-import din ako ng sasakyan from Japan. Okay, nung nag-stop ako sa network marketing, tapos nag-stock market pa ako. Meron din po kaming mga iba pang negosyo. Okay, kaya sabi ko si Mentor Shane lang muna ang mag-I am worldwide at yung kapatid ko. So nakakatuwa kasi yung si Mentor Shane marami siyang na-build dahil napakasipag po nito. Okay, kahit buntis yan, humahataw yan. Okay? So, in just, I think, 3 months, 5 months na ginagawa niya ata tong I Am Worldwide noong 2018, nakabili siya ng sarili niyang Mitsubishi Montero. So, I just want to highlight na sa 5 buwan na seryosong gawin mo ang negosyong ito, yung seryoso na parang trabaho na hindi ka absent, yung totodo ka, hataw ka, 8 to 5 p.m., 8 to 8 p.m., 5 buwan, ang dami pong pwedeng mangyari. Baka nga 3 buwan lang, kaya mo na pong maging car achiever. Okay? So, ang unang cheque niya dito, 167,000. And then, April 2019 nanganak siya. Alam niyo po ba, dahil ayokong mag-network marketing na talaga, diniscourage ko siya. Opo, nini-negative ko siya. Ako po yung nagpapaiyak sa kanya gabi-gabi para tumigil ng mag-I am worldwide. Opo, kasi nung time na yon napaka-crucial na ang hirap mag-alaga ng bata, 'di ba? Tapos syempre kailangan ng bata ng mommy. Okay? So kung ano-ano po ang pinagagawa ko, as in kung ano-ano pinagsasabi ko, pag naaalala ko ngayon, sabi ko ang sama-sama ko namang asawa kasi pinapaiyak ko siya para lang mag-stop na siya. Eh syempre 'di ba pagkakapanganak mahirap yung emotions ng mga babae kasi may parang postpartum something chuchu na hindi ko alam eh. Pero to cut the long story short, napatigil ko po si Mentor Shane after ilang linggo siyang umiiyak gabi-gabi kasi pinapastop ko siya. Okay? So, ayoko na kasi talagang mag-IAM eh. Ayoko talagang mag-network marketing na. Pero sabi nga sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Iba yung plano ko, iba yung plano ni Lord. Alam nyo po, 3 months bago ako mag-join uli sa network marketing, bago ako maging active sa I Am Worldwide, every week po, nananaginip ako na nagne-networking daw ako. Tapos kada gising ko, sobrang inis na inis po ako. Sabi ko, bakit ko napapanaginipan yon? Eh, ayoko na nga mag-network marketing. As in, parang sinusumpa ko, kinukurse ko na, ba't ako nananaginip ng ganon? And then, parang 1 week before akong mag-start sa I Am Worldwide, kinausap na ako ng Panginoon through Sunday preaching. Sabi nung pastor doon, in any way, or sabi sa scripture, parang yung message ng scripture, in any way, na pwede kang makatulong sa kapwa mo, malaki man o maliit, may pera ka man or wala, gawin mo. Tapos sabi ko, sa negosyo ko, ano ba yung mga, natutulungan ko ba yung mga tao ko na umasenso o makasurvive? Sabi ko, makasurvive eh. So nag-isip ako, ano ba yung pwedeng makatulong ako sa maraming tao? Ang unang pumasok sa utak ko po, networking, network marketing, pero in denial ako. Sabi ko, hindi, hindi.
Isip pa ako ng ibang business, isip pa ako ng ibang business. Ano pa ba yung pwede? Ano pa ba yung mga magaganda na pwede kong mabigyan ng malaking sweldo yung mga magiging empleyado or yung mga magiging tao po. Wala talaga akong maisip. Sabi ko, ang networking, pwede sa mahirap, walang-wala, pwede sa middle class, pwede sa mayaman, lahat ng tao makikater, masaserve mo. Kaya sabi ko, Lord, if ito po yung will mo, if ito po yung gusto mo, susundin ko. Pero ang problema ko, Lord, 80% lang yung decision ko na mag-I am worldwide. Meron pa akong 20% na duda kung kaya ko pa, kung kaya ko pa tumulong, kung kaya ko pang mag-build, kung kaya ko pa humataw, at kung natatandaan ko pa po lahat ng mga tinuturo ko before. So yun yung alinlangan ko. Kaya sabi ko, bago siguro ako mag-start, kontakin ko yung pinaka-mentor namin, si Mentor Pitch. Okay? So, that was November, I think November 7, 2020. Minessage ko siya. Sabi ko, Mentor Pitch, pwede ba tayong mag-meet? Parang gusto kong bumalik sa pag-network pero hindi pa po ako sigurado. So, hindi makapaniwala si Mentor Pitch na gusto kong mag-IAM. Kasi ako nga po yung nagpa-stop kay Mentor Shane. And ultimo, nung sinabi, excuse me, ni Mentor Pitch kay Mentor Shane na, Shane, nag-message si Kinix, gusto daw ulit bumalik sa pag-network. Kahit si Mentor Shane, hindi naniniwala. So, hindi ako masyadong pinansin ni Mentor Shane. Tapos nagulat siya, that was November 12, sabi ko, mi-meet natin bukas si Mentor Pitch, na seryoso pala ako. So, minute namin si Mentor Pitch sa baba ng condominium namin sa Tomas Morato. Okay? So, nag-planning, nag-usap, shinare ko rin sa kanya, gusto ko pero takot ako, di ko alam kung kaya ko pa, ganto, ganyan. Pero ang sabi ko sa isip ko, kung nagawa ko before nang wala akong alam, nagawa nating makatulong, nagawa nating magkaroon ng mga car achievers, kumita ng maganda, what more ngayon na may experience na kasi hindi ka na mag-start from scratch, mag-start ka na from experience. So isingit ko lang to, ngayon ko lang to sisingit dito sa slide na to, if sakali man pagdaanan mo yung attrition, mawalan ka ng grupo, mawalan ka ng income, huwag kang magkikwit. Bakit? Nagawa mo na before nung baguhan ka pa lang. What more ngayon na mas wise ka, mas may alam ka, may skills ka, at may experience ka. Minsan season kasi ang buhay. Hindi laging malakas, hindi laging mahina, 'di ba? So kung nagawa mo before, magagawa mo uli. So lumakas yung loob ko. Sabi ko, sige, start ako. Okay? So nag-start kami, November 14, hataw ako. Ayaw sumama ni Mentor Shane kasi ayaw niya talaga maniwala na seryoso ako. So nagulat siya pag uwi ko, may dala akong 300,000, multiple pay-ins. Wala po akong alam sa marketing plan. Wala akong PowerPoint slide. Ang alam ko lang po i-present, just for you, give me 5. Tsaka yung barley lang. Yung tatlo lang po na yon. Pero dahil siguro na-excite ako, confident ako, maraming mga nag-join. Ang una ko pong mga in-invite yung mga taong negative, yung mga kasamahan ko sa racing career ko po. Sila kasi yung mga nanglalait sa mga networkers na may mga sports car. Okay? So sila, sabi ko kung maganda ang I am worldwide, inviting ko yung mga negative. And then nagulat ako, nag-join. Alright? So sa isang araw parang 10 direct, actually 11 kasi may isa pang sumabit na gusto lang makisama sa amin, gusto lang makinig kung ano yung pag-uusapan. Okay? After that, nung second day, sabi ko kay Mentor Shane, sama ka, hataw tayo. Pandemic yon, bawal talaga lumabas. Buti na lang meron kaming parang pass, nakalimutan ko kung anong pass yon. Kasi may generica kami before. So, meron kaming travel pass. Okay? So, nakakapunta ako kung saan-saan. Ang technique ko, diskarte ko, hello pare, Pampanga ka pa rin ba? Sa Bulacan ka pa rin ba? Pag sinabing oo, sakto may meeting ako dyan. Daan ako after. Wala naman talaga akong meeting. Okay? Diskarte ko lang yon para malaman ko kung pwede ko siyang puntahan sa bahay o hindi. Ngayon, yung travel time ko, yun yung kunwaring nagmi-meeting ako. Okay? So, pagdating doon, catch up, kwentuhan, then sasabihin ko bigla, by the way, kaya ako nandito, nag-expand ako ng negosyo. Alam mo na ba tong barley? Kasi maganda to sa COVID, ganto, ganyan, sa mga health. Wala pa akong alam, ang sinasabi ko lang,
nakaka-help siyang makagaling ng COVID. Ang mga tao nun takot sa COVID. Tama? So, eto, SRP 1,000, pag member ka, 500. Tapos, lalatag ko na paano maging member. 4 na package, give me 5 just for you, closing na. Ganun lang po. Napakasimple lang. Okay? Kailangan lang madami kang alam na bahay ng mga kakilala mo para pwede mo silang puntahan doon. Okay? So ako ganun ginagawa ko. Confident naman po ako kasi somehow meron akong networking skills. So kahit na hindi ko yung territory, kaya ko pong kontrolin yung authority doon sa conversation. Okay? So, now, ganun po yung ginawa. Pag uwi ko na naman, may dala ko 200,000. Nung third day, may dala ko 100,000 pay-in. Hindi ako marunong mag-process. Wala akong idea kung paano si Mentor Shane ang gumagawa. Ako lang yung nag-uuwi ng pera. Ngayon, ika-fourth day, si Mentor Shane, sabi niya, o sige na, sama na ako. So, ikot kami, ikot. Sabi namin noon, bahala na kung magka-COVID o hindi. Kasi kung will ni Lord na gawin natin to together, at gawin ko ulit ang network marketing, hindi na tayo pababayaan. Hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mahahawa. And good news po, hindi tayo nahawa. Okay? Sa tulong na rin ng Barley. And ito yung everyday scenario namin on during pandemic. I was so amazed na grabe, pandemic, tapos booming yung business. Everyday nasa DHL, everyday may pinaprocess, everyday may hinahakot. So, alam mo yon, sabi namin, grabe tong negosyong to, grabe tong produkto na to. Kasi sa mga networking sa labas, kailangan maging sobrang lupit mo, sobrang galing mo magsalita, sobrang hard sell ka para lang makabenta ng produkto. Samantalang itong barley, ang dali niyang i-market, sobrang dali po. Kaya nga ngayon ginaya na ng mga kumpanya, may barley na rin sila. Pati compensation plan natin ginagaya na. Okay? So, everyday, ganyan ang scenario. Ilang taon na ganyan. Ang dami naming hinahakot. Kaya nga po, ang dami na naming nakilala rin na prospect sa DHL tsaka sa LBC. Okay? So, hanggang sa nakabuild tayo ng income. Okay? Ito yung mga first set ng mga na-direct po natin. Sa first month nila may kumita 40,000, merong 20,000, merong 70, 60, iba-iba. Okay? Ano yung common denominator? Kumikita ng maganda. Alright? So, ito po mga hindi namin talaga kilala. Isa lang po ang kakilala ko dyan, si Mentor Ronald, kasi kasama ko po siya sa previous company. Okay? So, the rest po dyan, mga bagong market na. Okay? So, dahil leader kami, ang ginawa namin, nagtayo kami ng parang academy po. Hindi pa namin alam yung academy noon. Pero sabi namin, hindi pwedeng mag-rely lang kami sa mga training ng grupo, ng MVP, ng I Am Worldwide. Kailangan mag-conduct kami ng training. So, in just 1 month time, nag-step up po kami. Kami na po yung nagkakandak ng IBP sa Zoom. Nagkakandak kami ng mga trainings. Kasi paano kakapal ang grupo kung walang online platform na matututo sila. Kaya kung ikaw may team ka na, isa, dalawa, tatlo, lima, mag-step up ka po. Yes, lalaki grupo mo lalo pag nag-step up ka kasi aaralin mo yung mga topics, marami kang mababagsak, marami silang matututunan sa'yo, may inspire sila sa'yo to do the same. Imagine kung meron kang downline, left and right, nagkakandak din ng mga training, IBP, every single day sa team nila. Sa tingin mo po ba kakapal yung grupo mo? Kakapal yan. Okay? So, ganyan yung ginawa namin. Nag-step up kami kaagad. After mga trainings, nagmamam din kami kasi dyan mo matatrack yung learning or yung progress ng network mo, ng mga downlines mo. Dyan mo makikita sino yung mga taong may potential, sino yung mga taong seryoso, at sino yung mga taong hindi seryoso. Ngayon, pag may nakita ka pang potential, i-build mo, bigyan mo ng time, i-legwork mo. Okay? Kaya naman, nung December po, the following month, na-hit po natin yung Sapphire. Alright? So, nakakatuwa kasi nung time na kausap namin si Mentor Pitch, ang sinabi niya lang sa amin, ang game plan lang natin, mag-rank up lang kayo. Kung gusto niyo na malaking grupo later on, mag-rank up kayo. Sabi ko pa noon, Mentor, pwede ba sa pamanggalang muna? Kasi bago pa lang naman kami. Marami namang waiting points, may spill. So, pwede ba sa pamangga? Sabi niya, hindi. Sapphire, Sapphire, Sapphire. Tapos usap kami ni Mentor Shane, sabi namin, hindi naman tayo successful dito eh.
Si Mentor Pitch, successful. Siya may alam. Oo, may alam tayo sa networking, pero dapat kalimutan natin lahat ng alam natin. So ang ginawa namin, tinapon namin lahat ng experience po namin. Hindi namin inisip na may experience kami, inisip namin baby po kami o bago kami. Lahat ng sabihin ni Mentor Pitch, ginagawa namin. Lahat ng sabihin niya, ini-execute po namin at ginagawa namin consistent. Kaso nung November, hindi namin na-hit agad yung Sapphire kasi kalahati na nung buwan agad. No? So December po namin siya na-hit. Tapos miniting kami. Meeting kami, mentor pitch. Ano po ba next mentor? Sabi niya, i-hit nyo Ruby. Simple lang. Tapos ka na sa Sapphire, mag-Ruby kayo. So, yun po yung win-workout namin. Okay? So, grabe, ito almost 2 months pa lang, nakita namin sa ibang grupo, nagpapasizzle sila. Pwede pala sizzle offline, ay online. So, ang ginawa namin, nagpasizzle din kami. Ito, wag nyo pong katatamaran. Huwag kang makontento na sa Team Worthy lang galing yung mga awards nyo, yung mga posters nyo. Kailangan kung may grupo ka, kahit cute pa po siya, magpaganito ka na. Kasi lalaki yan. Bakit kailangan mo magpa-poster? Bakit kailangan mo mag-step up? Bakit kailangan hindi ka umasa sa mother team mo lang sa mga posters o mga rankings? Kasi po, halimbawa, tignan nyo, meron kang bagong downline. Masipag, matyaga. Inawardan mo at the end of the month sa team mo, kung ano man yung team mo po, inawardan din sa Team Worthy. Inawardan din sa team, ah, sino ba upline ng Team Worthy? Sila Mentor Steph at Mentor Dens. Tapos inawardan din sa Eagles. 4 na poster na. Inawardan pa sa sa MVP, 5. Imagine, isang tao sa loob ng isang buwan, 5 yung poster na marireceive niya. Do you think tataas yung credibility ng tao na yan sa mga network niya, sa mga kakilala niya, pag nakita nilang nagkakaroon sila ng achievements o resulta o award? Yes, pag tumaas ang credibility, nag-invite yung downline mo, mas makaka-invite po ba? Yes, kasi nakikita ng mga tao may nangyayari sa kanya. Kaya kung ikaw may grupo ka, kailangan meron kang pa-poster. Okay? Alam mo, kahit isa pa lang yan, pa-poster ka. O, top 1 ng ganito, top 1 ng ganyan sa team mo. Eh bakit? Hindi mo kailangan ng malaking grupo bago magpa-poster. Ang tawag dito, ina-attract mo na. Kasi alam mo, doon ka papunta. I don't want you to think small. I want you to think big. Baka sabihin ng iba, mentor, pagtawanan ako, nagpapatap ako, ilang pa lang yung downline ko. So what? Sino ba nakakaalam ng mga top? Mga members lang naman. Sino ba ang goal mong ma-invite? Di ba yung mga hindi pa nag-IAM? So pag nakita nila may nangyayari sa'yo, o sa grupo mo, sa downline mo, kahit isa lang yan, okay? So hindi naman sa OA ako, pero pwede mo siyang gawin for you to help your downline na ma-establish yung credibility niya. Alright? So sana no, maano natin 'yan, ma-apply. Okay? May pa-welcome poster din kami sa mga bago. Okay? So pwede niyo continue 'yan. And then January 7, sabi ni Mentor Pitch, Kinik Shane, maglabas kayo ng resulta. Kailangan niyo maglabas ng resulta. Sabi ko, kailangan pa ba yung resulta? Sabi ko po kasi noon, kaya naman siguro naming makabuild kahit walang resulta. Kasi hindi ko pa po naintindihan yung formula. Tapos sabi ni Mentor Pitch Kenix, Shane, hindi bagay sa inyo ang normal na sasakyan. Dapat ang first car nyo, sports car agad. Kasi may experience na kayo sa networking. Sabi ko, ha? Mentor Pitch, normal car muna kasi gusto namin step by step. Sabi niya, promise, maniwala kayo sa akin kung gusto nyo na bumilis, sports car yung ilabas nyo. Sabi ko nga kay Mentor Shane, sure ba tayo? Maglalabas na tayo ng resulta. Mag Mazda 3 lang muna kaya tayo na top of the line, yung bagong model. Kasi gusto ko nung Mazda 3 na top of the line. Okay? So, hindi Sabi namin, di ba kakalimutan natin yung mga yung mga alam natin at susunod lang tayo. Sige, kahit wala kaming pera that time, kasi nga iniwan namin yung mga negosyo, lahat yon ini-stop namin, lahat ng income generating namin, ini-stop namin nung nag-I am worldwide kami. Kasi ang gusto namin mag-focus kami, gusto namin hatawin namin tong business na to. Kasi ayaw namin yung mga taong sasali sa amin, hindi namin mag-guide, hindi namin mahataw. Kasi kapag mayroon pa akong inaasahan, tsaka si Mentor Shane,
ano na lang yung mangyayari. Kumita man kami o hindi, okay lang. Tulungan man namin yung downline namin o hindi, okay lang. So iniwan namin lahat ng income generating namin. Okay, na businesses. So nag-check kami ng car, nagtingin kami sa casa, and then nag-post kami agad sa wall namin. Tapos sabi nga dito, God never gives you a dream that matches your budget. At that time, wala kaming budget. Hindi daw pala chinecheck ng Panginoon ang laman ng bank account natin. Pero chinecheck niya yung faith. Naniniwala ka ba sa Kanya? Naniniwala ka ba na kaya niyang baguhin yung buhay mo? Naniniwala ka ba na kaya kanyang bigyan ng sports car through this business opportunity? Yun yung magandang question eh. Naniniwala ba tayo na yung mga nakikita natin sa mga top mentors natin right now, kayang ibigay ng Panginoon Diyos sa atin? So nakadepende yan kung gaano tayo naniniwala. So check our faith. May faith ba talaga tayo? Yes po, mentor meron. Eh baka naman yung faith na yan kakatiting lang. Baka naman yung faith na yan, may daanan ka lang challenges, mag-i-emote ka. Ang number one kalaban natin, emotions. Okay? So kailangan taasan po natin ang ating paniniwala. So the following month, okay, na-hit natin yung ruby. To God be the glory. Kasi binigyan niya tayo ng mga tao na makakatulong sa atin para ma-hit yung rank na yan. Kasi hindi naman po kami yan eh. Kumbaga, team effort yan. Nagkataon lang kami nagli-lead sa kanila, kaya automatic, pag may nag-rank up sa kanila, magra-rank up din po kami. Okay? So, hindi kami yan. Alright? Buong dream team po yan. Now, next naman, sabi ni Mentor Pitch, ano pa? Eh di, Emerald. Okay, Emerald. Sige, mens, hatawin natin yung Emerald. So, nagkaroon na tayo ng grupo sa Europe, nagkaroon tayo sa Middle East, nagkaroon din tayo sa Asia, even Canada, no? Pati USA, nagkaroon din po tayo. Okay? Pero good news, lahat yan, wala na yan. Ilan na lang natira dyan. Kasi people come and go sa network marketing. I want you to know that people come and go. Kaya importante, direct ka ng direct kasi hindi mo alam sino yung mga susuko, sino yung mga mawawala. Pag hindi ka nagdidirect, hindi ka nagdadagdag, lahat yan mauubos. Kaya kailangan continuous yung pagdidirect kahit nagbibuild ka. Direct ka pa rin ng, excuse me, direct ka pa rin ng direct. Okay? So, March, after 3 months, na-hit natin yung ating first million. To God be the glory. And then, nung ika-fifth month po namin ni Mentor Shane, okay, nakabili na po tayo nung first Camaro natin, yung Bumblebee. Okay? Color yellow po siya. Second hand lang namin yan nabili. Okay? So, now, ano yung next? Nakakahit tayo ng mga gadget incentive and na-hit natin yung Emerald. So, nag-meeting ulit with Mentor Pitch. Ano pang i-hit? Di syempre, yung next rank, Diamond. So the following month, hinit namin yung Diamond. Nagkaroon kami ng more than 100,000 RQB sa kabila. Tapos I think 70 or 80,000 sa kabila. Kinapos kami ng 20,000. Sayang. Hit sana namin yung Diamond. Pero ito yung malupit. Last year, tinanong ako sa church, ano yung pinaka-greatest success namin? O ano daw yung pinaka-greatest success ko? Sabi ko, alam nila I am worldwide nung pastor. Alam niya may mga rank. Sabi ko, yung hindi po namin na-hit yung diamond. Nagtaka silang lahat. Sabi nila, bakit yon yung natingin mong greatest success? Sabi ko, kasi po, kung na-hit namin yung diamond, aakyat yung success sa utak namin. Baka maging mayabang kami. Kasi, ang bilis lang eh. Kumbaga, May, June, parang 6 months, diamond na. Tapos, hindi pa kasi kami yung tamang tao. Marami pa kaming mga dapat ayusin. Kasi na-realize namin yon nung hindi namin na-hit yung mga diamond. Ano yung mga pwede naming i-improve? Ano yung mga dapat naming tanggalin? Minsan, yung mga goals na hinihit natin na hindi natin na-hit, blessing in disguise siya. Hindi siya yung para magdamdam tayo, manghina tayo, or kaawaan natin yung sarili natin, pagdudahan natin yung ginagawa natin. Hindi siya ganun. Blessing in disguise siya. Kasi diyan ka makakapag-reflect ano yung mga kailangan mong i-improve. Ano yung dapat mong gawin. Ano yung dapat mong baguhin. Ano yung mga dapat mong idagdag. Okay? So kaya nasabi ko, yun yung isa sa mga greatest blessing na
na experience namin here in I Am Worldwide. Kasi doon namin na-realize what to improve. Okay? So, nagkaroon tayo ng hub dito sa Green Hills Garden Square, GGS, di ba? Ang daming mga naka-hub dito. Okay? July 2021, ito na yung simula ng matinding challenges. Since ang laki ng monthly bills namin, naglalaro sa 250,000 to 300,000, tapos iniwan namin yung mga negosyo namin, wala kaming kinikita. Ang kinikita pa lang namin sa I Am Worldwide nasa 80 to 120,000 pa lang. So, ano sa tingin mo yung nangyayari? Dahil kulang, ubos ang ipon. Pag ubos ang ipon, the following month, kulang pa rin yung income mo, magkakaroon ka ng, ano kaya sa tingin mo? Type mo naman dyan sa comment section, inom lang po ako ng water. Pag kulang ang kinikita sa bills versus bills, ano yung mangyayari? Sige nga po, type mo naman dyan. Ayan. Deficit daw. Oh, not enough. Stress, sabi ni Mentor Helen. Isa sa mga malupit nating leader sa Singapore, si Mentor Helen. Stress, opo. Utang. 'Di ba? Yan yung Tagalog ng stress, utang. Okay, so magkakautang-utang ka. Magkakautang-utang. Nagkaroon din ng problem sa team relationships kasi nga hindi pa kami tamang tao eh. Kasi nga marami pang kailangan baguhin sa amin eh, lalo na sa akin. Opo, kasi napaka-dominante ko po talaga. Ang gusto ko lang naman is mapabuti pero mali-mali kasi yung way ko. Mali-mali yung tono ko, mali-mali yung pag-deliver ko. So, magkakaroon talaga ng problema. So, that's my fault. And health din. Opo. Ako po kasi na-aksidente ako nung bata. Nung pinahiram ako ng motor nung tito ko, inutusan ako bumili ng alak. Hindi sinabi sa akin, walang preno. So tumama yung spine ko sa gutter. Tumalsik ako. Nagkaroon ako ng ah naipit yung mga ugat ko sa spine ko. So hirap akong makatulog. Opo, kasi parang kinikiliti lagi yung paa ko. Ang tawag doon restless leg syndrome. Nagkaroon din ng problem yung health ng nanay ko. Kung alam niyo yung sakit ni Chris Aquino, yung autoimmune disease, nagkaroon yan, sumabay yan. Nagkaroon din ng problem sa mga bata, lalo na sa bunso ko. Tapos, nag-start na mag-aral yung anak ko na panganay. So, nadagdagan na naman yung gastos. Magkano tuition fee? Imagine mo, kinder, 120,000, 150,000. Depende sa school. So, hindi namin alam kung ano yung gagawin. Pero ito kasi yung masarap eh. Di ba pag may challenge, pag nalagpasan mo, nagle-level up ka, parang sa mga laro, may level up na tinatawag. So, pag may mga challenges, I want you to remember, pang step up yan, pang level up yan, pang pag-grow yan. Every time may challenges kang dadaanan. So, pag may challenges, thank you Lord, may tiwala ka sa amin. Thank you Lord, alam mong malalagpasan namin to. Thank you Lord kasi mas titibay kami. Okay? So, ang ginawa namin ni Mentor Shane, tuloy lang. Tuloy lang kami sa mga kailangan naming gawin. Attend kami ng mga achiever shoot. Okay? Namimiso kami kasi nga po, may kulang sa amin eh. Alam namin may kailangan kaming baguhin. So namimiso kami kahit sino, kahit kanino, wala kaming pride, di namin pinairal 'yon. Kung sino yung mga magagaling, pinagtatanungan namin, 'di ba? Hanggang sa nakakasama rin tayo sa mga bonding sa MVP, sa mga dinner, lunch, or breakfast with VP. Okay? And kahit na kulang-kulang yung pera, kahit na may mga utang-utang, nagpa-pile up na, kailangan mag-event eh. So ito yung first offline event ng Dream Team. Okay po? So in-invite natin dyan yung mga diamond mentors natin sa MVP. Hindi namin inisip yung sarili namin. Ang inisip namin, ano ba yung kailangan ng grupo? Event. So sige, dahil sabi ni Mentor Pitch, magpa-event kami, nagpa-event po kami. Ginapang lang po namin yan. Hindi nga namin alam kung saan namin pinagkukuha yung mga budget po namin yan kasi struggling kami nung time na yan. Struggling. Opo, pero kasi naiintindihan namin na sa isang pelikula, bago manalo ang bida, mabubugbog muna. Maghihirap muna yan. Kasi hindi maganda yung storya kapag puro sarap eh.
pag puro pay in, pag puro rank up, pag puro resulta, hindi masarap ikwento kasi walang pinagdaanan, walang substance. Kaya pag may mga challenges, pampaganda ng story ng buhay mo yan. Dahil dyan, marami ka may inspire later on. Yan lang yung mga nasa isip po namin ni Mentor Shane. Okay? So, tuloy kami and hindi kami nagpapa-apekto. Yung iba kasi, mens, hindi po ako hahatawa. Wala kasi akong pangmasahe. Wala po kasi akong panggalaw. Wala kasi akong pera. Mens, nasa negosyo tayo. Kailangan dumiskarte ka. Kailangan gumawa ka ng paraan. Mag-retail ka, 'di ba? Makikaskas ka ng credit card, panggasolina, o yung mga ganyan. Mag-try mong mag-loan kasi tinatry mong i-survive yung business mo eh. 'Di ba? So kami ganun yung ginawa namin. Pero kung kagaya ng iba na normal kami nagsimula, hindi namin siguro pagdadaanan yon. Kasi kami po talaga medyo malaki ni expenses namin before kaming mag-IAM worldwide. Okay? Kasi baka sabihin mo, mentor, ganun pala. Pwede palang kahit may resulta ka, maghirap ka, or kulangin yung income mo. Medyo magkaiba lang po yung case natin. Ang gusto kong mensaheng iparating is, kahit na may pagdaanan ka, tuloy ka lang. Okay? So, unti-unti, gumapang tayo sa mga top mover, 'di ba? Nagsimula kami, nandyan lang kami sa mga dulo-dulo, 'di ba po? And after 10 months, 'di ba, 3 months na hit namin yung 1M. So, medyo bumagal. Parang after 7 months pa bago na hit yung another million. So, na-hit namin yan noong 2022. Nakakasama tayo sa mga fund drive, yacht bonding, okay? And ito po, pag may nakita kang potensyal, 'di ba sabi doon, may nakita kang mga potensyal, babaan mo. Opo, babaan mo, tulungan mo. So, bumababa kami, probi-probinsya. Nag-e-expand kami. Ginagamit lang namin credit card para may panggasolina. Oo. Alam ko, pati credit card ng nanay ko, nagamit ko eh. Dalawang credit card ng nanay ko, nasagad namin yun eh. Kasi sabi namin kailangan mag-build. Hindi kami nakatingin sa ilalabas ngayon, nakatingin kami sa aanihin later on. Kasi utak negosyante ka dapat dahil nagne-negosyo ka. So hindi pwedeng hindi ka maparaan. So pag may kaya kang gawin para makakilos, makagalaw, makahataw, gawin mo. So we did, nag-build kami. Okay, tumira ako sa Bataan din ng I think 6 to 8 months. Iniwan ko muna yung pamilya ko, every weekend lang ako umuuwi. Kumbaga, sabi ko kung gusto nating makapag-build kasi dapat talaga tutukan natin eh. So nakakatuwa naman kasi ngayon, kaya na nila on their own. Okay? May mga car achievers na po dyan. And at the same time, nagagawa nila yung negosyo kahit wala kami. Okay? Hindi lang dyan, nagpupunta rin kami ng mga Mindanao. Okay? Take note, hindi pa okay ang income dito. Bumubuelo pa lang. Bumubuelo pa lang. Versus sa expenses, sa bills namin, medyo malaki talaga. So, bumubuelo pa lang tayo. Okay? Kasi, paano ba lalaki yung income? Sa pagdadrama? Sa pag-emote? Sa panonood? Sa pagtulog? Sa pagpapahinga? Mens, hanapin ko muna yung sarili ko ha. Hindi. Lalaki ang income pag tuloy-tuloy ka. Pag gagawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. And eto na, isa sa mga pinakamalaking challenges namin nung nasira yung Camaro. Opo. Dahil ang mahal nung paggawa, as in, hindi na namin alam saan kami kukuha. Okay? So, yan na. Wala kami magamit na resulta. Wala kami magamit na sasakyan. Ang tagal pong nakatenga niyan sa shop. Nakalimutan ko na kung gaano katagal. Basta, nasira yan. Okay? So, eto pa malupet. Nasira na yung sasakyan mo, wala kang panghataw. Pito. Actually, may iba pa kaming savings account. Lahat yun walang laman. Yung sa bunso namin na savings account niya, 100 na lang natira. Yung kay Shane, yung joint namin, yung kay Zoe, 100, yung isa pa ni Shane, pati yung isa ko pa, lahat walang laman. GCash namin, nakakatakot oh, 0.7 centavos. Tapos may pamilya kang binubuhay, may expenses kang malaki, may grupo kang kailangan suportahan. Mens, kung ikaw ba, tanong natin, may experience mo to, ano yung gagawin mo? May option kami ah.
na bumalik sa dati naming ginagawa. Hanggang ngayon nga po, marami pa akong stocks noon yung dati kong business. Pero hindi ko po binabalikan. Ang daming pwedeng discarding gawin na mabilis kumita ng pera. Pwedeng mag-quit na, pwedeng tumigil na, pwedeng sabihin namin, wag na nating tuloy ito, kalokohan to, umahataw naman tayo, pero ganto, ganyan. Pwede namin sabihin yan eh. Pero kasi po, naniniwala kami sa industriya ng network marketing. Naniniwala kami na hindi habang buhay ganito ang sitwasyon. Naniniwala kami na may purpose ang Panginoon, bakit niya hinayaan ito? Ibig sabihin, may gusto siyang ituro sa amin. Ibig sabihin, may gusto siyang malagpasan namin. So, alam mo, ano sagot namin? Sabi namin, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagsubok na ito. Maraming salamat na napakalaki ng tiwala mo na malalagpasan namin to. Naaalisin mo kami dito. Basta maniwala kami sa kakayanan mo, sa kapangyarihan mo, magagawa naming makalagpas sa sitwasyon na to. Kumbaga, instead of malungkot kami, yes, somehow nalungkot, pero alam mo yung mas lamang yung na-excite ka kasi alam mong may gagawing malupit yung Panginoon sa'yo kasi ang lupit ng pinagdaanan mo eh. Ibig sabihin, malupit din yung comeback. Ibig sabihin, grabe yung pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo mai-imagine. Kasi kung yung gantong sitwasyon, di namin na-imagine eh, what more yung mas magandang sitwasyon. Kasi gusto ba ng Panginoon maghirap ka? Hindi eh. Minsan topic niya lang yan para may matutunan ka, lumapit ka sa Kanya, isuko mo lahat sa Kanya. Hindi ba? Kasi minsan pag makulit tayo, talagang kukurutin tayo eh. Tatapikin tayo. May ipapa-experience sa atin na talagang isusuko na lang natin lahat sa Kanya. Kasi wala ka nang magawa. Hindi na kaya ng kakayanan mo. Hindi na kaya ng diskarte mo. So anong choice namin? Tuloy lang. Tumuloy lang kami. Kasi sabi dito sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ano sabi? If we do not give up. Pag hindi daw tayo sumuko sa proper time, magre-reap daw tayo ng harvest, aani daw tayo. At ang sabi dito, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Eh ang I am worldwide, ang buti ng ginagawa mo. Nagbibigay ka ng solusyon sa problema sa kalusugan ng tao. Nagbibigay ka ng solusyon sa kahirapan nila sa buhay. Doing good eh. So, ang sabi, do not give up. Hindi kami nag-give up. Hindi kami sumuko. Kahit pwedeng-pwede namin gawin. Ano sabi namin? Lord, ikaw na po bahala sa mga problema namin. Gagawin lang po namin yung mga kailangan namin gawin. Ikaw at hataw lang ang solusyon sa lahat ng problema. Ano sabi dito? Ikaw, Panginoon yan? Kasi siya yung may kayang gumawa ng in a snap eh, magbago yung takbo ng buhay mo. May kasabihan, nasa kanya ang awa, eto, hataw, nasa atin yung gawa. Kasi kahit anong awa ng Panginoon, kung tayo, hindi tayo humahataw, hindi natin masusolusyonan yung mga problema. Kaya sabi po dito, ikaw at hataw ang solusyon sa lahat ng problema. Pag sinabi natin siya, lahat ng gagawin mo, pagpe-pray mo sa kanya, na i-bless niya, na i-open niya yung heart ng mga kakausapin mo, na i-guide ka niya, ibigay niya yung tamang tao sa'yo, bigyan ka niya ng wisdom, i-guide ka niya, at hatawin mo. Yun yung solusyon. So, ganun po yung naisip naming solusyon. So, struggling, pero second year na. No, second year, nagpa-sizzle tayo ulit offline. So, nag-invite tayo ng mga top mentors, iba-iba. Okay? So, tuloy lang kahit may pinagdadaanan. Ang maganda sa amin ni Mentor Shane, hindi mo makikita sa amin may pinagdadaanan kami. Kahit na sobrang bigat ng pinagdadaanan namin, minsan di kami makatulog, di namin alam yung gagawin, paano babayaran yung ganto, yung ganyan, tuloy-tuloy lang kami. Opo. At pagkasama ang grupo, syempre tayo ang source of energy. Grabe, bomba ka. 'Di ba? Pakita mo yung vision.
Oo, may pinagdadaanan ko ngayon pero hindi nawawala yung vision eh. Yun yung importante pag may vision ka, panghawakan mo yan. Kasi despite na may pagdaanan kang challenges, yan yung mag-aangat sa'yo. Yan yung magiging gasolina mo papunta sa success eh. Kaya dapat hindi mawala yon. So dahil hindi nawawala yon, kaya naming mag-create ng magandang energy para pagkaharap ang grupo, positive lang. Okay? And then, naka-attend ako ng Break Free. So, grabe, life-changing yan sa mga Sapphire and up. Kaya kung hindi ka pa Sapphire, make sure mag-Sapphire ka po para next Break Free, meron ka. I think ile-level up na nila. Okay? Hindi pa ako pwedeng magsalita diyan until hindi final, pero magkakaroon. So, dapat rank up po tayo. Okay? So, tuloy-tuloy yung hataw. 2022 na. Grabe. First time namin nakasungkit. Opo. First time, tuwang-tuwa kami nito kasi sabi namin, uy, buong I am worldwide to. Parang napukaw lahat ng mga puyat, sakripisyo, luha, iyak, no? Pagod. Kasi nakita mo yung sarili mo, nasa top ka ng buong company at isa lang yung masasabi mo, grabe, no? Tuloy-tuloy ka lang talaga. Magiging worth it ang lahat. Hanggang sa nakakabuelo na, umi-income ka na, okay? May income ka na, kulang pa rin, though kulang pa rin, pero at least tumataas. Ibig sabihin, totoo yung kasabihan, hataw ka lang, gawin mo yung part mo, magtuloy-tuloy ka everyday, kikita ka. Hanggang yung 100 plus thousand po na experience natin kitain na isang linggo. Alright? So, sabi ko no, no, nung nakita kong picture na to, grabe, sino mag-aakala na anak to ng driver at housewife? Tapos nagda-drive ng sarili niyang sports car. Tapos kumikita ng ganyan. Grabe, sa network marketing ka, talaga makakakita ng mga ganyan. No? Kaya na-inspire ako lalo. Okay? So, syempre, dahil masipag ang misis, syempre, deserve nila. 'Di ba? Nabigyan mo sila ng mga luxury items. So, binilan natin si Men's ng luxury belt, no? Okay? Tapos, nakakahit tayo ng mga travel incentives. Alright? Tapos, ayan, yung first car, dream car ko, nabili na natin. Okay? So, ba't nabili yan? Siyempre, dahil ang ginawa natin, binenta na lang ng palugi yung yellow Camaro. Opo, binenta ng palugi kasi ang sakit na talaga sa ulo. Kahit nagawa yung unang issue, ang daming lumabas na bago. So, sabi ko, hindi ako pwedeng mag-normal car. So, nag-ano muna ako, nag-second hand muna ako na dream car ko before. Okay? Pangbuelo lang ba? Okay? So, yan yung ginamit pang ikot. And nung pangalawang taon natin dito sa business, naglabas tayo ng condominium na. Dito po sa San Juan, sa Green Hills. Bakit kami naglabas? Mentor Kinix, di ba hindi pa kayo nakakabawi? Ba't kayo naglabas? Kasi dapat hindi lang edad yung nadadagdag. Dapat pati resulta. So, hindi namin to nilabas just for ourselves. Kasi para sa team siya eh. Di ba? Para sa team. Okay? So, now, nagkaroon din tayo ng mga team building, na-experience natin mag-top 1 sa All-Stars, na-experience natin maging best team, na-hit natin yung 3 million, and then kahit na-hit natin yon despite ng mga award na nangyari, eto, I just want to show this to you. So, so ayan, grabe. So, dito, nakasulat yung mga uh, backlog. So, almost 2 million yan. Pero, dapat lang, dapat lang. And meron tayong business na magtatawid niyan, makakabayad niyan para sa lahat. And syempre, by the grace of God, magiging uh, financially free rin, no? So today is, I think, first week of Feb 2023. And I declare na bago matapos 2023, tapos po lahat ng yan. And yun lang, hataw lang naman yung kadapat, more people to help. And thank you Lord in advance. One day, mapapanood ko to sa mga business partners ko, no? Na dumadaan din sa trials, challenges, mga hirap. Pero
Ang mensahe ko lang, laban lang, tuloy lang, huwag kang magpapa-apekto sa mga problema pa. So, si Lord nandyan, nakaalalay lagi. To God be the glory. It is finished. So nakakatuwa kasi ang sabi natin diyan, si Lord yung bahala, it is finished. Kumbaga kahit na may pinagdadaanan kang sitwasyon right now, kailangan sa utak mo tapos na. Kailangan sa utak mo nalagpasan mo na siya. Kailangan may belief or faith tayo na ganun para hindi natin masyadong ramdam. Kailangan lagi mong iisipin na yung problema mo, hindi lang ikaw ang sumusolusyon niyan. Kasama mo yung Panginoong Diyos na susolusyon niyan para nababawasan yung pag-worry o yung pagdududa sa sarili natin o sa ginagawa nating negosyo. Kailangan naniniwala ka talaga na tapos na yan. At ano yung katapat? Hataw, action, consistency. Yun yung katapat. Kaya po, nung mga moments na yan, kahit na may matindi talagang mga problema, actually 2.8 million yon, almost 3 million yung backlogs na yan. Sabi namin, hindi eh. Hindi eh. Saglit lang to, saglit lang to. Hataw lang talaga, hataw lang. Okay? So, ganun lang talaga yung ginawa po namin. Nagtiwala sa Panginoon, sinuko sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, pag tama na yung panahon, the Lord will make it happen. Ano yung imi-make it happen niya? Depende kung ano yung pinagpe-pray mo. Depende kung ano yung desire mo. Depende rin kung tamang tao ka na, kung align na yung will, yung gusto mo sa will ng Panginoon. Kaya dapat nag-heart check din tayo. Ito bang gusto ko? Align ba sa will ng Panginoon? Ito bang gusto ko? Matutuwa ba siya? Kasi baka kaya hindi binibigay kasi hindi pa aligned yung gusto natin sa will niya. Ganun ka-importante kumonek sa Panginoon. Kaya dapat kumonek tayo sa Kanya. Okay? So, hinataw namin. Nag-top 3 tayo sa Team MVP. Okay? Ang sabi ko niyan sa top 1, nakalimutan ko na kung sino yung top 1 eh. Pero ang sabi ko po niyan sa top 1, galingan nyo. Opo. Niloko ko. Healthy competition naman. Healthy naman yung pagkakasabi. Hindi dominante. Pabiro. Sabi ko lang, mentors, galingan nyo. Kasi next year, kami ang magta-top 1. Madiin yung sabi ko, kami ang magta-top 1. Galingan nyo. Tapos tumatawa-tawa ako. Okay, so hataw lang, no? Nung May, eto na. Dito na talaga kami simulang nakabawi. Kasi bukod sa income namin na yan, kumikita kami niyan sa barley selling 300,000 per month. So 246,000 plus 300,000 net income, almost half million. Okay? So nakakapag-pay off na tayo ng iba-ibang bills. Tapos June, no? Ganun din, 200,000 plus mo yung 300,000. So, mga 400, 500. 'Di ba? Nakaka-pay off na tayo. July, ganun din. More than half million kung isasama nyo yung sa retail. 'Di ba? And na-hit natin yung 4 million. Alright? And then August, grabe, 700,000 plus 300,000. So, parang 1 million na. 'Di ba? Para kang may franchise na tatlo o apat na Jollibee. Pero ang nilabas mo lang, Jade. 'Di ba? Pinangutang lang namin yung Jade na 'yon. Okay? So, September, ganun din, more than half million kung ipa-plus mo yung sa retail na 300K. Okay? So, hanggang sa nakakabawi, bawi, bawi, bawi na. Unti-unti. 'Di ba? Nakakahit ng mga incentives. Alright? Ano pa po? Okay? Ganun din nung October. Okay? Basta idagdag nyo na lang lagi 300,000 kasi nasa 250 to 300,000 yung income niyan sa ano, sa tawag dito, sa direct selling namin. Tapos sa loob ng isang taon ng 2023, naka more than 250 directs kami. Opo. More than 250 directs. Para kaming talking machine nun. Okay po? So, kailangan lang talaga may kausap eh. Yun lang naman sikreto sa network marketing. Kailangan may kausap. Opo, kailangan laging may kausap. Okay? So, hanggang na-hit din agad yung 6 million. Syempre, medyo nakaluwag-luwag na. E di, bakasyon kasama yung pamilya. So, nasa Boracay ata kami nito. No?
Diyan namin sinalubong. Dati kasi sinasalubong namin yung bagong taon o Pasko na alam mo yun, ang budget 2,000, 3,000 lang, no? Pang spaghetti, yung mga pizza, yung mga ganun. Pero nung time na to, na-experience natin, no, nadala natin yung family natin sa Boracay. Hindi pa man abroad, pero syempre, malaking achievement na yan na galing ka sa malaking malaking backlogs, 'di ba? So, ano yung next? Nakapag-travel tayo abroad. Actually, last year, naka-4 na bansa ata ako. No. Okay, ngayong taon, 4 na bansa rin ang pupuntahan natin, baka more pa. Okay? Nag-anniversary tayo ng pangatlong taon. Ano yung sabi ko noon sa top 1 nung last year? Magta-top 1 kami. And we did. There's a power in declaration. Pag nagde-declare ka kasi, hahatawin mo yan eh. Kahiyaan kasi pag hindi mo na-hit. Kaya, I want you to declare later, ano yung first car mo? Kailan mo siya ilalabas this year? Post mo yan sa Facebook. Post mo sa group chat mo, sa team mo. Para ilalabas mo talaga. Para may pressure. Para yung time mas na ma-maximize mo. Okay? So, hataw lang. Hataw lang talaga. Pag may kinita, ano magandang gawin? Reinvest ka sa team. Either incentives, nagbi-business expansion ka, provincial, or international. Okay? So, kasi kapag yung kinikita mo sa business, hindi mo nagamit, hindi mo ni-reinvest, hindi lalaki yung negosyo mo. Pag napunta lang yan sa bulsa, sa pamilya, hindi lalaki yung business mo. Kailangan palakihin mo muna ng sobra-sobra yung negosyo mo para later on sobra-sobra na rin yung para sa'yo at sa pamilya mo. Kasi marami kang makikita networker kumita ng malaki. Sa napunta? Sa tiyan, sa luho, hindi nire-invest sa grupo, nag-attrition, hindi makabawi. 'Di ba? Kaya ngayon, kung may kinikita ka, kung bago ka, reinvest mo sa sarili mo. Gadget, laptop, iPad, or pang-present, kahit ano dyan. Pananamit mo, kailangan mukha kang professional, yung mga ganon. Bili ka ng mga medyo branded na, o kahit hindi mo na branded, basta medyo maayos. Okay? Reinvest, pa-incentive ka. Grabe kami nga po, nagpapa-incentive kahit ano lang spill side lang yung gumagana. Oh, kahit spill side lang, kahit wala pa yung pamangga noon, pa-incentive ka kasi dyan lalaki yung grupo mo. Huwag ka mag-alala, God will provide. Pag ang puso mo generous, si Lord din magiging generous sa'yo. Tandaan mo yan. Oo, kasi gusto niya maging tamang tao ka muna eh. Baka kasi sabihin mo, Lord, pag kumikita na ako ng malaki, magpapa-incentive na ako. Minsan, hindi ibibigay yan. Naalala niyo yung story nung mga nag-donate sa church? May isang mayaman nakita ni Jesus Christ nag-donate ng napakalaking pera. At meron siyang isang nakita na babae na yung dinonate niya galing sa napalimusan niya. Walang-wala siyang pera eh. Tapos sabi niya dun sa mga apostol, sino ang mas may malaking donation? Sagot ng mga apostol, yung syempre yung mayaman. Sabi ni Jesus Christ, hindi. Yung babae. Kasi yun na lang ang meron siya eh. Pero binigay niya pa rin ng buong puso. Kaya minsan tayo, 'di ba, heart check, leadership check. Magpapa-incentive lang ba ako pag sobra-sobra na? Magpapa-incentive ba ako pag lahat gumagana? Kasi pag nakita ni Lord yan, nagpapa-incentive ka kahit spill side. Mm, hindi ko mapapangako ah. Hindi ko mapapangako. Pero tignan mo yung effect. Huwag kang maging madamot sa grupo mo. Pa-incentive ka. Kasi dyan lalaki yung grupo mo, dyan sila gaganahan. Baka kasi mamaya hindi pa nila kaya i-hit yung incentive dun sa mas matataas na team nyo eh. Baka kasi bago pa lang sila eh pero nagpa-incentive ka medyo madali, hitable, 'di ba? O malay mo diyan mag-active yung left and right mo. Oh, okay? After ng Singapore, nag-build tayo doon. Yan. Sama ko si Mentor Helen, nandito siya, 'di ba? So thank you so much kay Mentor Helen dahil inikot niya ako sa Singapore, ginaid niya ako, tinuring niya akong anak. Kaya nakakatuwa. Ang sarap pa magluto. Anyway, nagbakasyon kami nung nanay ko at kapatid ko, dinala ko sila sa Japan. Okay? So, nakakatuwa. Kami nung kapatid ko, pinasyal namin yung nanay namin.
no? Diyan ako na mahinga ng 1 week. Kaya sabi ko dito sa left picture, thank you Lord. Pwede pala sa isang taon, ang laki ng pwedeng magbago. Last year lang ang laki ng utang. 'Di ba? Actually, same year pala yan. Kasi December yan I think. Tas Feb or March yung parang 2.8 million yung backlogs, no? So, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Ang sarap kaya mag-travel. Yung nanay ko, mas matagal mapamapagod kaysa sa akin And after 2 years pala, yung kagaya ng sakit kay Chris Aquino, yung kanya wala nang signs. Wala nang nararamdaman yung nanay ko. Thank you, Lord. Thank you, Barley. Thank you, I am worldwide. Thank you sa opportunity na to. Okay? So, ano yung next na nangyari? And syempre, because of this business, dito ko mas nakilala yung Panginoon. Dito ko mas naintindihan yung mga salita niya. Dito ko nakita na kailangan siya lang talaga yung solusyon sa lahat ng problema. Lahat i-relay mo sa Kanya. Huwag mong asahan yung sarili mo, yung grupo mo, ibang tao, mentor mo. Siya yung pinakaasahan mong magpatakbo ng negosyo mo. And grabe yung pwedeng mangyari. Grabe yung pwedeng mangyari. Okay? So, habang nasa Singapore ako or nasa abroad ako, si Mentor Shane legwork dito naman sa Pilipinas. Na-hit na yung 7M. Actually, outdated na to, no? Tumaas na yung mga income nila. And ito yung isa sa mga pinakamalupit na story ni Lord sa buhay ko. Kasi way back 2018, I think, basta merong mga naggamit ng name ko. May gumamit ng pangalan ko na kamag-anak. Nagpa-approve para sa negosyo niya. Okay? Ng kotse. Hindi na bayaran ng pandemic, nasira yung pangalan ko. Hindi na hindi na kami ma-approve sa mga bangko, sa mga car, yung mga ganyan. Hindi. Pero iniluhod. Etong sasakyan na to iniluhod namin. Yung bagong Camaro na 2024, iniluhod namin yan. Talagang sinabi namin, Lord, alam ko hindi kami ma-approve kung kami lang. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami na makapagpa-approve ng sports car ulit. Pantawid lang bago mag-supercar. Pantawid lang. 6 to 12 months lang to, Lord. Kasi gusto kong makaikot. Gusto kong magamit to ng grupo. Gusto kong para may matulungang mga tao, may mga magkaresulta, mas mag-glorify ka namin, makilala ka nila. Alam ko hindi namin kaya Pero kung sa'yo namin to ire-rely, alam ko kaya tong ma-approve. 200% sure ako ma-approve. 200% sure. Hindi pa kami nag-a-apply Alam ko lang ma-approve. Yun talagang solid yung paniniwala. Solid yung paniniwala. Alam nyo, ang unang tumawag, yung bangko kung saan ako may record. Kasi dalawang sasakyan yung pinangalan sa akin noon Pareha yun, hindi nabayaran. Yun yung unang tumawag, nag-text pala, sorry. Nag-text na, hello po, approve yung ganito nyo po, approve, approve. Tapos, ang pinakamahigpit na bangko sa buong Pilipinas, inapprove din tayo. BDO. Siyempre, yun yung bangko namin na existing, yun po yung kinuha naming account sa auto loan, no? Yung BDO. Okay? So, sabi ko, grabe talaga. Suko mo lang sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, makita niyang aligned yung gusto mo sa gusto niya, yung purpose mo sa gusto niya. Kasi ang sinabi ko, hindi para sa amin, para sa grupo, para makatulong, mabalik yung glory sa iyo, ma-proclaim namin kung gaano ka kabuti, kung paano ka gumawa ng miracle sa buhay ng tao. Kasi alam namin siya lang yung solusyon 'Di ba? So, sabi namin, grabe talaga, grabe talaga, grabe talaga. Sabi na hindi kami nagkamali Alam namin ma-approve kami. Pero kahit na alam namin niluluhod po namin yan gabi-gabi. Niluluhod. Kaya po talagang, tas sinamahan din ng fasting. Napaka-powerful ng prayer pag nag-fasting ka.
Opo, search nyo po yan mamaya sa Google. Ano yung nagagawa ng fasting sa prayer mo? Okay? Now, eto pa lumapit. Okay, na-experience namin mag-travel sa Korea noong aming anniversary. Okay po, last year po yan sa Korea.